Kumusta mga kapatid at kapamilya dyan sa Day by Day Qatar? Ako po si Kuya Arnold mula dito sa Melbourne, Australia. Bumabati sa inyong lahat ng happy 6th year anniversary. Salamat sa ating Diyos na buhay at patuloy niyang pinababaha ng pagpapala ang Day by Day family dyan sa Qatar. Glory to God. Personally, it is my great joy na patuloy na lumalago ang gawain dyan sa Day by Day Qatar. Purihin ng Diyos. Amen. Palakpakan ninyo ang ating mga kapatid dyan. Kahanga-hanga ang consistency and fire ng ating mga kapatid sa paglilingkod dyan. Alam ko na hindi napapagod ang ating mga kapatid dyan sa paglilingkod sa Panginoon. Sabi nga sa Isaiah 40 verse 31, "But those who trust in the Lord will find new strength. They will soar high on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint." Kaya mga kapatid, alam ko hindi kayo napapagod dyan. Amen? I believe sabi ni Lord sa inyo ay, "Well done, good and faithful servant." Lalo na sa pamunuan dyan ni Pastor Dice at Pastor Alex. At sa lahat ng mga masisipag at mababait at na ating mga kapatiran dyan. Hindi ko na isa-isahin. Saludo ako sa inyong lahat dyan. The Lord is surely well pleased to all of you. At masarap i-remember kung paano inumpisahan ni Lord ang gawain dyan sa Day by Day Qatar. I was a witness sa hands of the Lord na kung paano niyang dalin ang mga workers, paano niya i-build ang Day by Day Qatar, at kung paano niya ipadala ang mga souls na paglilingkuran ng ating mga workers. Kaya isa kayo sa mga pinadala ni Lord diyan, pinili para mabuo ang Day by Day Qatar, at kayong lahat ay foundation ng gawain ng Panginoon dyan. At nakakatuwa, nakakagalak na makita ang kamay ng Diyos na patuloy na ang kanyang grace at ang kanyang love ay patuloy dyan sa Day by Day Qatar. Isang nakakamiss yan, ang ating pamilya dyan. Iba talaga pagka ang ginawa ni Lord sa Day by Day. Pagka kapamilya Day by Day ka, hindi mo makakalimutan ang pinagsamahan. Kaya nga nung ako'y pumunta dito sa Australia 4 years ago, ay pag-umpisa ko dito ay sabi ko, "Lord, akala ko ay retirement ang Australia." So hindi pala. Sabi ni Lord sa akin ay hindi retirement ang Australia. Yan ay mission field. At after 3.5 years ng prayers and preparation, starting this year, ay malakas ang conviction ni Lord na tumulong sa Day by Day na makapag-set up dito sa Australia. At meron na tayong Day by Day Melbourne. Kaya mga kapatid, andito na, pag landing nyo sa Melbourne, bumisita man kayo o mag-for good dito sa Melbourne, meron na kayong pupuntahan kaagad na kapamilya Day by Day. Amen? At kung paano magsisimula ang Day by Day Melbourne ay hindi ko alam. Si Lord lang ang nakakaalam. At sa ngayon ay meron na kaming Bible study, merong 4 families na nakakasama namin tuwing linggo. At meron ding isang Bible study during weekday. Nakakatuwa. At nakita ko mainit at nagbalik ang init. No? Iba talaga pagka meron kang dugong Day by Day. Iba ang ating unique ang ginawa ni Lord diyan. Lalo na yung ating kaliwanagan, yung ating teaching style, yung ating salo-salo style. Iba pagka nagsama-sama ang mga anak ng Lord sa Day by Day.
At isang maalala ko ay kung paano nagsimula dyan ng day by day sa Qatar ay ito ay nagsimula sa isa Bible study at may ilan na nag-Bible study at after few months or few weeks diyan sa bahay ni Ditche na ganap ang unang worship at naalala ko pa sa isang room na isang kwarto doon nagkaroon ng worship at nakita natin na si Lord lahat ang gumagalaw. Kaya purihin ang ating Panginoon sapagkat siya ang ating Diyos na nangunguna sa ating mga gawain. At ang aking prayer na patuloy ay para sa inyo mga kapatid, na patuloy tayo magkaroon ng missionary heart. I remember sa 15 years ko dyan sa Middle East, 12 years sa Saudi Arabia, and then almost 3 years dyan sa Qatar, kung paano na pagka meron ka missionary heart, si Lord ang gagamit sa atin at hindi natin alam kung paano tayo gagamitin. But the moment we put our heart into a mission, si Lord na ang bahalang mag-mold sa atin. So sabi ko nga, yung mukhang yung Qatar ay isang desert training, na pagdating ko dito sa Australia, akala ko ay tapos na yung yung ating day-by-day mission. Hindi pala, mukhang training ang Qatar para sa Australia. At of course, si Lord lahat ang gumagalaw at gumagawa ng lahat ng yan. Kaya mga kapatid, sabi nga, lagi akong bumabalik sa basic. Sa Matthew 6:33 na paborito natin, na seek first His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sabi ko nga, pagka ang hinahabol mo pagka ang focus mo ay si Lord, ang mga pagpapala ay hahabol sa iyo, hahabulin ka ng pagpapala. Amen? Pero kung ang hinahabol mo, ang focus mo ay ang pagpapala, or kung ano man ang iyong focus, kung ibang iyong focus other than the Lord, hindi yung pagpapala ay malayo. Hindi mo maabutan ang pagpapala. Pero pagka si Lord ang iyong focus, pag nakafocus ang puso natin kay Lord, sigurado ang pagpapala ay hahabulin tayo. At na-witness ko yan, even this year, nung inumpisa namin ng day by day, personally ako ay nabe-bless sapagkat maraming inopen na door si Lord, windows and doors of blessings na nag-overflow. Kaya isang malaking kagalakan na maglingkod. Sa nakikita natin ay hindi nakakapagod sapagkat pag nasa Panginoon tayo, laging nare-refresh tayo. Makita lang natin ang mga kapatid dyan, ay refresh na tayo. Kaya pag nakita nyo ang bawat isa sa inyo, sa kaliwat kanan nyo, mafe-feel nyo kaagad, I am refreshed in the name of the Lord. Sapagkat ang Espiritu ng Panginoon, pagka nasa kalagitnaan natin, lagi tayong refresh. At walang kapaguran yan. Walang kapaguran sa paglilingkod. Kaya ang mission natin dyan, marami pang kaluluwa na dapat na ministeran. At marami pang mga workers na dapat nagwo-work. Workers ng Panginoon na dapat nasa mission. Dapat i-encourage natin yung mga workers na yun na dapat nasa mission. So, sabi nga natin, hanggang sa huling hininga, maglilingkod tayo sa Panginoon. Amen. At mga kapatid, hindi ko napapakahabaan. Mahaba na yata ang aking patutuo. Ako'y nagagalak sa inyo lahat. Saludo ako sa inyo lahat. And glory to God. Sapagkat patuloy kayong mainit sa paglilingkod. Purihin ang Diyos. Muli, magkita-kita tayo. Hinihintay ko kayo dito. Bumisita na kayo dito sa Day by Day Melbourne at magkaroon tayo ng fellowship. So welcome ang lahat. Kung kailangan nyo magpadala ako dyan na invitation, padadala ko kayo na invitation. Pero hindi ako makakapagpadala ng aeroplano dyan, no?
Kaya, kailangan nyo lang plane ticket, lumanding kayo dito, welcome kayo dito sa aming bahay. At dito tayo magkakaroon ng fellowship. Amen. So, purihin ang Diyos, glory to God.